natin sa buhay ng Panginoon. Dakilang Diyos ang Panginoon, wala na higit sa'yo, wala na higit sa'yo, lagi ka papupurihan, buong pusong pasalamat sa wakas mo Jesus, Jesus, kapayapaan. Jesus, laging hawakan. Jesus, di makukulat sa wakas mo Jesus, Jesus, kapayapaan. Jesus, laging hawakan. Jesus, makukulat
na papuri, pagsamba sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Ito po ang aming panalangin na may pagsamba sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ay magsabi ng Amen! When I count of 3, tayo pong lahat ay tumayo. When I count of 3, sabihin nga natin malakas, Happy Birthday, Jesus. Ready? 1, 2, 3. Happy Birthday, Jesus! Konti lang. Kanina pagpasok ko doon, ang daming bumati ng Merry Christmas sa akin. Ang tanong na, nabati niyo ba si Jesus ng happy birthday? Again, tumayo po tayong lahat. 1, 2, 3. Happy birthday, Jesus! Okay, alam niyo po ba kung ano po ang dahilan bakit may Pasko? Alam niyo po ba dahilan bakit may Pasko? Amen. Ano po ang dahilan bakit may Pasko? Hindi nila alam. Alam nila may magbibigayan ng aginaldo, ng regalo. Di ba? Alam niyo po, kung hindi isinilang si Jesus, wala namang Pasko eh. Amen? So ngayon po, tayong lahat ay magkakaloob sa Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, yumuko at manalangin. Salamat, Panginoon, sa katapatan mo sa aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na bukas ang kalangitan para sa mga anak mong ginagamit at sumusuporta sa gawain mo. Dakilang Diyos, ngayong umagang ito, taus-puso po ang aming mga daladalang handog inaiaalay sa iyo, Panginoon. Patuloy mo po kaming masumpungan na naroon kagalakan sa pagkakaloob sa gawain mo at ibabalik mo po ng siksik-liglig at umaapaw ang lahat ng mga blessing na iyo pong Panginoong Diyos natanggap sa bawat anak mo na nagkaloob sa umagang ito. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, tayong lahat ay makakapagkaloob. Ang dami ko mukhang nakikita na bagong dalawa. Purihin ng Panginoon. So, dadako po tayo ngayon sa announcement. Nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ang aga nating nagising. At 8 o'clock, ready na tayo sumamba kay Lord. Punong-puno tayo ngayon. Sana every Sunday ganito. Amen. Okay, so para sa announcement natin, sa susunod po uling linggo, bagong taon, tayo pong lahat muli ay pipick upin ng mga services natin upang maaga tayo muling sumamba kasi nataon na naman po sa araw ng linggo yung ating pong New Year's celebration. Anong oras pong muli? 8 o'clock po, hindi din ha. 8 o'clock pong muli tayo na mag-church sa linggo. Amen po? Sino po yung gigising na maaga sa linggo? At 10 o'clock. Message nyo po, 8 o'clock. Sige po, 10 o'clock daw po, nagkamali po yung mic. Sige. Siguro po yung dinalang message sa akin yung last week pa yon. So 10 o'clock daw po, siguro kasi dahil po yan tayo, nag-celebrate tayo, nagkaroon tayo ng family bonding, ng mga gatherings, kaya 10 o'clock daw po. By the way, meron po tayo Sunday school na, amen? At ngayon naman po, para sa mga ating mga kapatid na bagong dalo sa gawain, tinatawagan ko po si Sister Pesing Lucero. Pesing Lucero, tumayo po. Si Sister Edita Margate. Ayan. Mga ushers.
Kunin niyo po yung mga address at cellphone number ng mga yan. Si kapatid na Nelson Marcate at si kapatid na Gabriel Ordonia. Asan po sila? Tumayo kayo. Welcome na welcome kayo sa Christ Center Life City Church. At hindi po ito yung first time na makakasama namin kayo sa gawain, kundi ito po yung pasimula na kayo po ay makakasumpong ng panibagong ugnayan sa ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po yung mga tinawag kong pangalan. Amen? Sige po. I-enhance po natin yung ating mga kamay sa mga kapatid na ito. Panginoong Jesus, kami po ay nagpapasalamat sa umagang ito. Nakasama po namin yung mga nabanggit na pangalan kanina. Salamat po sapagkat sila po ay dinako mo dito. At alam din po namin, O Diyos, na mayroon ka pong plano sa kanilang mga buhay. Panginoon, patuloy mo po silang bigyan ng pagkakataon sa mga susunod pang mga linggo at mga araw na sila po, Panginoon, ay dumalo sa gawain, magsaliksik na iyong salita at masumpungan kanila sa kanilang buhay. Dakilang Diyos, amin din po idinadalangin sa umagang ito ang mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan. Patuloy mo pong bigyan sila ng panibagong sigla, kalakasan at tagumpay sa kanilang buhay. At ikaw po, O God, at siyang tumatagpo sa lahat ng kanilang pangangailangan. Salamat po ng marami. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Sir Jem, siya po yung ating tagapagsalita ngayon. Amen. Merry Christmas po. Sige po, mamaya po tumila kayo pagmamahal kayo na. Pero kung kayo expect lang yan. Amen. Merry Christmas po sa bawat isa. So, hopefully, anong oras na ba? 9 o'clock, matapos tayong maaga. At nakikita ko yung mga mata, halatang-halata na kuyat kayo. Huwag nyo lang akong tulugan. May balak nga po ako eh. Actually, hindi ko na supposed to be dala ng Bible ko. Pag bumaba ako at nakita nyo lumalapit ako sa inyo, isa lang ibig sabihin nun. Nakikita ko yung inaantok. Amen. So, huwag po kayong samahan nyo ako. Huwag kayong antokin. Alam ko lahat tayo ay puyat. Kami po ay natulog na alas 2. Pagkagising ko na, nakagising pa rin ng alas 6. Inahayaan ko po lahat na tumayo. At makipagbasa po kayo sa akin sa Mateo chapter 2. Ito yung pagdalaw ng magpantas kay Jesus nang siya po'y sinilang. Panahon na paghahari ni Herodes sa Judea nang may panganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang pinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya napalito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo at kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang si Kristo? Ang Kristo. Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda. Sapagkat sa iyo nagmumula ang isang pinuno na namamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin.
Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem ng ganitong bilin. Hanapin ninyo buti ang sanggol. Kapag natagpuan niyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumambari sa kanya. Pagkarinig ng bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na namuna sa kanilang mula, sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling na Maria ng kanyang ina. Nagpatirya pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila ang kanyang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala. Pamamagitan ng panaginip na huwag silang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan papauwi. Father God, we thank you sa aming pong nabasa, Lord God. Lord, hihingi po kami ng inyong kalulungan, Panginoon. Sa aming pag-aaralan, ay pagamitin niyo po ako bilang inyong mensahero at ang inyong pangalan ng mga itaas, Lord God. Panginoon, buksan niyo po ang bawat puso ng bawat isa, aming mga kapatid na nandito na nakikinig sa bahay-sambahan at sa kanilang mga kanya-kanyang tahanan, Lord God. Lord, maraming salamat dahil sa araw na ito, Lord God. It's a great gift for Lord God to do it for us. Maraming salamat po sa inyo aming mga puso. We give you back all the glory in His mighty name. Praise. Amen. Yan. Upo na po kayo. Sino na po ang nakatanggap ng regalo? Amen. Ako kagabi nakatanggap ako. Alam niyo po, kapag sinabing Pasko, ay araw ng yung napakasayang araw. Bakit ko po nasabi to? Kailan ba ako nagdadrive? Kahapon, nagdadrive ako from Mexico, then going to Daug. Alam niyo, kada punta kong kanto, yung mga driver nagbibigay ng daan. Kasi usually, kapag ganyan, nag-aaway-aaway sila. Do matraffic ngayon, nag-aan sila, yung nagbibigayan sa daan. Kahapon, sabi ko, hindi ako visible ngayon. Nakikita ako lagi sa kanto. Humihinto sila, nagbibigay ng daan. Pagdating ng Pasko, yung mga tao, parang mababait. Kaya sana araw-araw Pasko, Napansin niyo po ba yan? Lahat sila mabait. Sino ang mabait ngayon? Bukas hindi na. Sino ang mabait? Ayun, tatlong marinig ko. So, most of us is experiencing joy during Christmas. At ito ang ina-expect po natin. Amen? At pinamagatan ko po ang ating mensahe ngayon ay maligayang Pasko. Ang tanong ko po sa inyo, maligaya na ba ang inyong Pasko? Amen. Kahit walang regalo? Amen. Uy, lumalakas. Amen. Yung mga nagbigay ko ng regalo at saka ginagawa, gawin nyo na yan. Masaya na sila. Amen? Amen. Alam niyo po, lahat tayo ay nag-expect ng kasiyahan tuwing Pasko. May party, bigayan ng regalo, Ito ba ang na-experience natin sa araw ng Pasko palagi? Or maybe, there's something wrong. Lahat tayo gusto natin maging perfect ang Christmas. Tama? Sino po naghanda ng alas 12 na gabi? Sino nagluto? May nagluto ba ng kalamay ngayon? Wala na, no? Wala na. Tsaka yung ubing alaya yung ginagano. Wala na po, Wala na. So lahat, binibili na lang. Gusto instant na lang, po. Pero kagabi, ang saya ko, lahat ng pagkain namin, niluto namin. May ultimo cake. Hindi kayo pumunta sa bahay kagabi, buti na lang. Amen. So, everybody is expecting a very good
and joyous Christmas. Amen? Lahat tayo gusto natin, masaya ang Pasko. Pero ang tanong, satisfied ba kayo ngayong Pasko? Tingnan niyo, pahina ng pahina yung mga sabi dyan ng mamaya ko. Dahil yung mga tanong na yan is, it will create a questions. Are we really happy? Or yung expectation ba natin yun ay na napakataas na maging masaya ay magiging tunay na masaya. Kung minsan po kasi ay nagkakaroon tayo ng kawalan ng kasiyahan o tinatawag natin disillusionment. At Christmas is not an unusual thing. We get hypes or expectations about what Christmas is supposed to be. But often the real thing doesn't measure up and we are disappointed. Ano itong nagiging disappointment na ito? Bakit po kayo nagiging disappointed? Bakit kaya nagiging disappointed? Kagaya na lang, pag-start ng 24. Bumili ka ng alaya kasi hindi ako nagluto. Kung natikman mo, hindi lasang ube, lasang harina. Habang kumakain ka, tawa ka ng tawa ng mga anak mo. Bakit? Ang kinakain mong ube, food coloring pala. Diba? Yung mga ganon. So, there are, hindi na tayo nasasatisfy dun sa mga nakikita natin. Kasi expectation mo, a perfect Christmas eh. Di ba? Humingi ng regalo anak mo, dumating si Patrick. Galing abroad. Galing na, Nigeria. Galing po siya ng abroad. Sino ba? Ay, si General. 3 taon natin hindi nakasama. Ayun, welcome. May 2 nag-a-abroad. Sino nag-request ng sapatos sa kanila? Wala. Kay Patrick, nag-request ako ng Nike. Dala niya Adidas. Nalungkot ako. These are dissatisfaction. Di po ba? Kasi in-expect mo, regalo mo. Amen? Nag-request ako ng jacket. Gucci. Ang dumating, Gucci. Kasi po, ang expectation natin for Christmas is a different expectation. Ano yun? It's about giving lang. Give. Sino nakatanggap ng timba? Amen! Pagbukas ng gano'n, nagreklamo. Dati, 1 kilo yung suka, ngayon, kalahati na lang. Amen! Ang pineapple juice, dati 1 litro, ngayon, kalahati na lang. Yung spaghetti, dati, Del Monte, ngayon, fiesta na lang. Amen? Pero masaya pa ba kayo? Amen! Oh, tumatawa kayo eh. Pero deep inside yung, oo nga, nabulok ko. Hindi ko namalayan yun ah. Ito po ay nagiging walang kasiyahan tuwing Pasko. Ano? These are, what can you do this Christmas to avoid yung walang kasiyahan? Hindi discontent mo. Pag nakita mo yung regalo mo, tuwang-tuwa ka. Pag kahit wala kang regalo, tuwang-tuwa ka pa rin. Amen? Yung makadala ka sa gawain, masaya ka. Amen? Ako po masaya kasi kanina habang maawit tayo na naiiyak ako. Dahil, isipin nyo first, maaga tayo nag-start. Amen? Tapos, ang daming umatala. I was not expecting that, though walang nakaupo dito sa araw. Na hindi tayo mapupuno, but to God be the glory, ang dami natin ngayon. Amen? Amen? How can you improve your level of joy this Christmas? Paano? Kasi ang level po natin, ang level natin, kaya gusto kong baguhin yung level natin ng expectation about Christmas. Yung level natin is ganito.
Anong klaseng level yan? Napakataas na expectation natin. Sana, ito expectation na ito ay maiba. Na expectation, what I mean is, expectation na hindi regalo ang iniisip. Kung ibang klaseng expectations. Tingnan natin ano ba yung expectation na gagawin natin yan. So, iti-twist natin para maging masaya tayo ngayong Pasko. Amen? Kasi kapag nakafocus tayo sa pagbibigay, ganyan, so, umattend ka ngayon dahil alam mo, 25, eksakto, 25. Paglabas natin ng church, ang daming matatanda, ang daming magpamanuhan. Tigso 50 lang yan, 50, 500. 10 na yan. Amen? Kaya kung walang nagbigay sa'yo, malulungkot ka na naman. Ngayon, tingnan natin yung ibang level na yan. How can you improve your level of joy this Christmas? Makikita po natin yung level na yun sa binasa natin. Dun sa Matthew chapter 2. We can find the story of the Magi. Yung tatlong pantas po, Ito yung wise men from the east na nakita ng bituin that indicated birth of a new king of Israel. Ano po ang gusto nilang gawin? Anong gusto nilang gawin? Bakit pumunta sila doon? Bakit gusto nilang bisitahin? Dahil ba gusto nilang ibigay yung gift? Pumunta sila doon dahil they wanted to honor Him and to praise Him. They set out on a journey following the star to find this newborn king. From the attitudes of these wise men and the events that surrounded their journey, we see how we can raise our level of joy at Christmas. So yung kagaya po na sinasabi ko sa inyo kanina, babaguhin natin yung perspective natin about Christmas on what level joy do we have. Anong level dapat? Saan tayo? Ano po? There are 3 lessons we learn from this story. Doon sa binasa po natin. Ayaw gumalaw yung di bale. So, unang-una po, ngayong Pasko, anong hinahanap mo? Or what do we say? Ano ang hinahanap mo? Kung tatanungin ko po kayo, anong hinahanap niyo ngayong Pasko? Ang hinahanap ko let's see natin kumari last year, dumating na ba? Sininong ko, pupuntahan ko last year. Ay, last year pala hindi pa pwede mga bata. Ano po? Napag-usapan pala namin kanina, medyo maghanda-handa po kayo mga ninong at ninang. Kasi 2020, bawal ang mga bata. 2021, bawal ang mga bata. Nakatipid kayo ng 2 taon. 2023, nandiyan na sila. So magmamano yung mga yan. Expectation niya, bibigyan sila ng regalo. Kung nagbibigay kayo ng 100 kada taon, times 3 na yan. Sasabihin nyo, Pasko naman ngayon, 100 na muna. So, what do we seek? Anong hinahanap mo? Yan yung una. Pangalawa, saan ka naghahanap? Where do you look? At ang pangatlo po, what do you give? Ano ang ibibigay mo? Tingnan po natin isa-isa. Una, what do you seek? Anong hinahanap natin? Your level of joy at Christmas is directly related to what it you seek. Yung level ng kasiyahan mo, kaligayahan mo ngayong Pasko ay nasa level kung ano ang hinahanap mo. Ano bang hinahanap mo ngayon para maging masaya ka ngayong Pasko? Tatanungin mo sa sarili mo, ano ba ang gusto ko ngayong Pasko? Di mo ba? Gahanap ka eh. What is that would make your Christmas wonderful and satisfying? Yan. Ano ang hinahanap mo para maging masaya ang iyong Pasko?
Sa tingin niyo po, anong hinahanap niya? Kayo? Bigyan ko po kayo ng idea. Family gathering ba ang magpapasaya sa inyo? O yung holiday spirit na napakalamig na lamig po ngayon, ano? Paglabas mo, ang lamig, parang nasa Baguio, daming ilaw, tinatawag niya ng holiday spirit. Finding the right present to give. Paghahanap ng regalo na ipamimigay mo. Or, ina-expect mo kung ano ang regalo, matatanggap mo. Yun yung ba hinahanap mo? Family gathering, yung holiday spirit, yung tamang regalo na pamimigay mo, o yung tamang regalo na ibibigay sa'yo. Yan po ba yung magpapasayo? Kasi hinahanap mo eh. Pag hinahanap mo, nakita mo at binigay sa'yo, masaya ka. Amen? Pero, paano? Ang problema ay hindi na i-deliver to. Walang gathering ng family. Ang Pasko, napakainit. Walang ilaw, walang palamuti. Walang nagregalo sa'yo. Wala kang pera para pamigay na regalo. What are you going to feel? Dahil ang level mo ng kasiyahan ay paghahanap at hindi na i-deliver ito, you're going to be what? Disappointed. Madi-disappoint ka. Disappointed, that leads to what? Hindi ka na masaya. May stress ka. Kasi yun ang expectations mo, yun yung hinahanap mo. Alam niyo po ba yung ang regalo ay I'm not saying that the gift is bad. Pero, alam niyo po ba, may isang negative side. Nagbabasa po ako sa Inquirer, no? Na may isang bata na niregaluhan ng classmate niya. Itong bata ito ay prepare niya yung regalo na the best gift na iniisip niya na magiging masaya yung classmate niya. Kasi it's an exchange gift. Di po ba lagi tayo nag-exchange gift? Ngayon, binigyan niya sa classmate niya itong regalo niya. Hoping na yung classmate niya magiging masaya. But it turns out, alam niyo po ang nangyari dun sa gift? Yung regalo na binigay sa kanya, ibinalik dun sa nagbigay. And this is a true story. Ang nangyari po, yung bata, na-depress, na-stress. Nawalan siya. Sabi niya, sana wala ng Pasko. So he's seeking for happiness from what he's given. Ganun ang level ng ano niya, ng Pasko niya. Of course, ang magulang, affected. Amen? It's a domino effect. Nakita mo ang anak mo malungkot, parang ipinahiya siya ng kanyang classmate. Anong nangyari? And today's technology, ang daming mga mga social media apps na pwedeng ilagay kung ano yung sa loobin mo. Na binabasa. So, daming bashers ngayon, daming magsasalita. So the thing is, the level of joy na hinahanap natin ay mula sa regalo. Dito pa lang nangyari na eh. Amen? What if you're seeking for a family gathering? Yung family gathering nyo, sino mo nag-arrange nyo dito kada Pasko? Amen? Marami ba? Wala? Ang tanong ko po sa inyo, kapag reunion
pinag-uusapan niyo? Ha? Regalo? Raffle? Matatanggap na gift? Siyempre, nagkikita-kita. Tama. At ito pa, regalo, raffle, problema, at ito pa, dun sa problema. Alam niyo pinag-uusapan? Alam niyo po kung ano pinag-uusapan? Mana. Pinag-aawayan ang mana, kasama ang lumang piano. Pinag-aawayan po yan. Isipin nyo, expected mo, oy, magkikita ko yung kuya ko ngayon, 2 taon na kami hindi nagkikita. Pag nakita niya, sabi ng kuya mo, oy, hindi ako pumirma, hindi mo pwede kunin yung lupang yun. Pinag-usapan na yung mana, buhay pa yung magulang. Di po ba? And you are expecting a very happy family gathering. Because, hindi ko sinasabing masama ang reunion, no? Maganda ang reunion. Nagkikita-kita tayo. Nagkakaroon ng fellowship. Pero, we will turn this reunion into a positive way. Sabi ko nga sa inyo, ito yung level mo, papalitan natin ng ganitong level na expectations. Okay? Pero ito, I'm pretty sure na walang dissatisfaction. Amen? Okay. Sabi dito, what do you seek? Anong hinahanap mo? Alam niyo po, ang problema, hindi yung Pasko. Alam niyo anong problema? Yung expectations natin. We are looking for the wrong thing. Yung expectations kasi natin, tapos gagawin mo, sasabihin mo, ayoko na ng Pasko. Dinamay mo pa ang Pasko. Kasi na-disappoint ka. It's not the Christmas itself. Kasi po, iba ang expectations natin. Amen? The Bible shows us how to increase our level of joy at Christmas by looking for the right thing. Anong hinahanap nila? What was it they were looking for? Sa verse 2, ang sabi dito, they came to Jerusalem and said, where is he who has been born, King of the Jews? For we have seen his stars in east and have come to worship him. They were looking for Jesus. Christmas for them was an opportunity to worship Jesus. Kasi po, ito yung kauna-una ng Pasko. Ano yung hinahanap nila? Ang Panginoong sa Kristo. And they're looking for Jesus Christ, not just to offer the gift, but to worship Him. May regalo, pero hindi nila na-expect na ang regalong ito ay magiging yung expectations nila. Na magiging masaya ang kanilang magulang. Si Jose, si Maria. Hindi ang expectations nila. What are the expectations? To worship the Lord Jesus Christ. Yun po ang objective nila. Hindi yung regalo mismo na ibibigay nila. Hindi yung ginto, hindi yung incenso, hindi yung mira. Not the gold, not the frankincense, not the myrrh. Kung hindi yung worship thing na gagawin nila sa Panginoon. That is what we need to be looking and expecting this Christmas. If our goal this Christmas is to worship Jesus, then, pretty sure, you will not be disappointed. Amen? Kung yun yung hinahanap mo, you will not be disappointed. Unang-una, what do we seek? Ano hinahanap? Pangalawa, where do you look? Saan ka naghahanap? Saan ka ba naghahanap ngayon? Your level of joy this Christmas is very related to where you look.
We learn from the Magi that there are wrong and right places to look for Christmas. They started looking the wrong place. They looked for their own human reasoning, they said. Ginagamit nila ang sarili nilang karunungan. Pero nagkamali sila. Hinahanap nila sa isang, ano expectation sila? Palasyo. Dahil, pinabing, hari. Ano po? The Magi when kings should be born to the palace of Herod, the great in the capital city of Jerusalem. But what a mistake that was! When Herod heard the birth of the new king, he jealously sought to destroy him. Tayo din po are tempted to look for joy at Christmas in the wrong places. Tayo din po. Hindi lang po yung tatlong pantas. Not only the three Magi's. Tayo din po. We think by getting or giving the right gift, we will be satisfied. Kapag nakatanggap ka ng magandang regalo, ng malaking regalo, magiging masaya ka. We imagine that being with a family will be joyful. All this can easily be disappointed. You may not be able to afford the right gift for a loved one. Family members may be missing from your holiday celebration. If you are looking for these things for joy, you may be left with a feeling disillusionment. Ito yung dissatisfaction na walang kasiyahan. Kasi mali yung tinitingnan natin. Mali yung hinahanap natin. Pumunta ka sa SM, naghahanap ka ng regalo, hindi ka mapakalit kung ano yung ibibigay mo. Alam nyo, mali pa rin minsan, ang hinahanap natin tuwing Pasko, ano? Kakasiyahan, hinahanap natin. Gusto mo maging masaya? Punta ka sa mga barkada. Nagiinuman. Pag nalasing, nagsusuntuan na, nagsasaksakan. Nasaan ang kaligayahan? Kapag sasabihin, namatay siya, Pasko pa man din. Sino may kasalanan? Amen? Tumitingin po tayo or naghahanap tayo dun sa maling hinahanapan. Maling hinahanap mo eh. So tayo din po, ganun. Hinahanap mo na mali yung hinahanap mo. Hindi naman dapat. So, naghanap ka ng lugar at pangalawa, anong ibibigay mo? Your level of joy is directly related to what you give. Ano pong naiisip yung regalo na ibibigay sa inyo? Isipin nyo nga. Kapag may regaluhan ka, kagaya sabi ko sa inyo kanina, no? Sabi ko kay Patrick, nag-request ako, Nike. Ano yung binigay? Adidas. Parang sa Adidas ko. O kung hindi ba ibinigay? Hindi po ba? So kung ano yung binibigay, your level of joy, Christmas directly related to what you give. The Magi gave to Jesus through a bearing gifts that they give were entirely appropriate. They give the gold, gift for the king. Ito, tamang-tama yung binigay ng tatlong pantas. Ano yung unang binigay? Sa binasa natin. Una-una po, the gold. Bakit gold? By giving if they acknowledge that Jesus was and is the king. Tama, yung binigay nila. Pangalawa, they give frankincense, a gift for a priest. Yung frankincense po, hindi nyo alam, is parang ano ng bark ito. Parang insenso. Ano? Ginagamit ito, acknowledge that Jesus was a priest. Kung binibigay ito, kapag nag-worship, ginagamit ang insenso. Ang pangatlo po, they give myrrh, gift for the dead. Bakit kaya binigyan ng myrrh, gift for the dead?
It's because Jesus had come to die for the sins of the world. So tama, no? Akmang-akma yung regalo na ibinigay sa Panginoong si Kristo. Jesus had come to die for the sins of the world. We ought to give appropriate gifts for this Christmas as well. Kailangan, yung binibigay nating regalo, tama. Ang tanong niyo sa akin, ano po bang tamang regalo na ibibigay ko? Sa tingin niyo, anong tamang regalo? It's not about material things, but it's about more important things. Ulitin ko po, hindi material na gamit, but an important thing. We ought to give the gift of our love and kindness to our friends and family. Unang-una po, ano? Kailangan, hindi, kapag nagkaroon na ngayon yun, huwag pag-uusapan yung anong ireregalo mo, anong premyo natin ngayon. Pakita natin yung pagmamahal natin sa family natin. Amen? Pero hindi naman yung, di ba mahal mo ako? Sabi ni Pastor John kasi, mahalan tayo. Di ba mahal mo ako? Bigyan mo ko regalo, 1,000. Hindi po yun yung klaseng pagmamahal. You are creating an expectation again. We ought to give the gift of our love and kindness to our friends and family. Pangalawa, we ought to give the gift of our help to those who are hurting. Alam niyo po sa panahon ng mga ganito, hindi lang natin napapansin, maraming tao ang may problema at nasaktan. Nahihirapan. At ang iniisip lang natin ay magbigay ng material things. No. Alam niyo po kailangan nila? Yakap ang pagmamahal nila. Tayong mga Christians. We ought to give the gift of forgiveness to those who have hurt us. Sino po may kaaway ngayon? Sige. Ako, okay lang. Sino may kaaway ngayon? Sige, magtas kayo ng kamay. Huwag yung mahiya. Sino may kaaway? Wala? Oh, dami yun. Alam niyo po, the best gift that you can give this Christmas is your forgiveness. Wala pong kung sino man sa inyo, kung sasabihin nyo, kasi siya may kasalanan eh. It doesn't matter kung siya may kasalanan o kayo makasalanan. But the thing is, pinag-uusapan dito, nag-aaway. Bakit ko po sinasabi to? Dahil ang opinion mo at opinion niya magkaiba. Ugali mo, ugali niya magkaiba. Pero, iisa lang ang kakaiba. Ano? Ikaw na nandito ay anak ng Diyos at Kristiyano ka. At anong dapat mong gawin? Forgive. If siya hindi marunong magpatawad at hindi ka niya pinapatawad, ikaw ang lumapit. Ikaw ang magpatawad. Ikaw ang magpakumbaba. Amen? Amen. Amen? Amen. Tingnan ko lang kung hindi ka regaluhin niya. Pero huwag kang mag-expect, ha? Sabihin niya, papatawarin ako ito, bigyan ako regalo. Nag-expect ka na naman, kung hindi ka binigyan, aawayin mo ulit. Nag-aaway na naman kayo ulit. Hindi. Sabi ko nga sa inyo kanina, no? Two different people. Two different opinions. Magkaiba kayo, pero isa lang ang kakaiba mo. Anak ka ng Diyos, Kristiyano ka, at marunong ka magpatawad. Amen? So kung may kaaway ka ngayon, patawarin mo. Or, kausapin mo na. Baka 10 taon, or 5 taon, or ilang taon na yun, or buwan, na magkaaway kayo, hindi kayo nag-uusap. Tignan niyo po. Gusto niyo ba yun?
Kaaway mo, makasalubong mo sa, sa SM or kung saan, sa daan. Makasalubong mo gano'n, no? Nakaganon kayo. Tingnan mo lang, hindi pagbalik nyo ng bahay, may stiff neck ka. Nakaganon ka. Huwag niyo mo ugulayan ang nabulol na. Huwag niyo po. Alala. Huwag niyo ugulayan. Ugaliin. Ayan. Hirap po na pag tumatanda, pati bilang tumatanda. Amen? So, we ought to give the gift of forgiveness to those who hurt us. Tingnan ko, pag kinausap nyo, pagkatapos ng service, kung may tampo ka o kung ano man na ayaw mo siya kausapin, nabitin mo, tapigin mo lang siya. Regalo ko, ay hindi, mali. Tingnan mo lang, hindi ka. Sabihin mo lang, ang nakaraan ay nakaraan. No? Ang kasalukuyan, Pasko, regaluhan mo. Ay, mali pa rin. Ang nakaraan ay nakaraan. Ang nangyari mo. Ngayon ay pagpapatawad sa bawat isa. Ito ang regalo mo may bibigay sa iyo. Yun pala, may nakahandang regalo sa iyo. 10 taon nang nakatago. Diba? Isipin nyo, may regalo pala sa inyo 10 years ago na tinatago-tago niya. Kapag nagkasundo kayo, ibibigay niya. May regalo niya, cellphone. 10 years ago, uso ng 5110. Binigay pa rin yun. At least may regalo. So you are not setting an expectation for it. Di ba masaya yun? Giving this kind of gifts will result in a joyous and meaningful Christmas. Nandito po ako magtatapos. Kayo po, what are you giving for Christmas this year? Ano kaya ibibigay yung regalo? Una-una, give your time to your family. Sabi ko sa inyo kanina, yung time, okay yan, masaya yan. Pag-usapan yung mga problema, pagmamahalan, kindness. But if you give your time to your family, don't forget to what? Don't forget to share the Word of God. Amen? I was so happy. Ano mo, isa sa pinakamasayang Christmas party on our BGP group is this year. 10 years na po yung yung company namin. But this is the first time that I was able to pray for all our employees. At alam niyo po, ang kinatuwa ko, sabay-sabay ko silang pinatanggap kay Lord. And I know, I'm not saying 100%. Alam niyo po, dun sa 60 employees ay kahit isa lang ang tumanggap doon na taos puso. Heaven is rejoicing. Kahit isa lang. That's why, give your time to your family and don't forget to share the Word of God and what really Christmas is all about. Amen? Ito po ang gawin natin. Ito yung bibigay natin, ha? So yung level of expectation mo ngayon, nagbabago na. Kasi, anong mariregalo ko? I'm giving my time to my family and I will not forget to share the Word. Pangalawa, give your compassion to the hurting. Ito po yung i-share natin pag-ibig sa pagmamahal ng Lord, the grace and love of Jesus Christ. Alam niyo, pag may nakita ka malungkot, simple lang sabihin mo. Sabihin mo, anong usually sinasabi ng mga nalulungkot? Sino walang boyfriend ngayon? No, girlfriend? Or kabe-break lang nila ngayong December, ayaw nyo pang umapin eh. Sino? Wala? Okay, December, may nag-break.
Ang sasabihin, ayoko na magpasko. Wala akong boyfriend, wala akong girlfriend. Ano ba naman yan? Hindi namin ko ba Pasko? At ang sagot, sasabihin ba niya sa'yo, 100%, walang nagmamahal sa akin. Tama? Yan po ang laging iniisip na experience ko daw, sabi ni Nino. Tama po ba? Laging sinasabi ng mga lalulunod, walang nagmamahal sa akin. At gayon, doon kayo papasok. Sasabihin nyo, may nagmamahal sa iyo. Ang Panginoong Jesucristo, hindi ka na iiwan. Amen? Tingnan ko lang kung hindi hinto yan. Sabay abot ng 10,000, masaya na ako. Huwag niyo naman gawin yun. Hindi po. Ano, for those who are hurting, they just really would like to talk. Kailangan na may makausap. Hindi yung, hey, paboran mo na yan, ano, magloko-loko yun, gawalay mo yan, diba? Ngayon, magloko-loko siya. Paboran mo ito. Sorry po sa mga Tagalog. Tatagalogin ko ulit. Paano pa Tagalogin? Mas masarap po kasi sabihin sa Kapampangan nyo kaysa Tagalog, ano? At least yung mga Kapampangan nakakalalig. Minsan, instead na damayan mo, pagsasabihan mo pa, sabi ko na sa'yo Sa itsura pa lang yan, loko-loko na Walang gagawin mabuti yan. Diba? Yung mga ganong bagay na. Instead na i-comfort mo, ipagagalitan mo pa. Bigla ko naalala yung mga bata ko. Wala po sa tabi ko doon. Bigla ko lang naalala. Hawak-hawak yung bata. Lakad ng lakad yung nanay. Kasi nadapa. Babatukan pa. Tanga! Sabihin ko. Saan ka ba naman nakita ng gano'n? Nadapa na. Tatawag ng pantanga. Ikaw, laki-laki ng paa mo. Yung bata ang liit-liit. Nadapa ka. Babatukan mo. Sabihin mo, tanga! Sorry for the word po. It's just an expression. No? Showing kung ano yung ginagawa talaga. Sorry po sa mga lola, maraming ako. Sa Kapampangan na sabihin ba, subdida ka ang mamon. I'm just saying, yung mga ganang pagkakataon po, yung iregalo naman natin, huwag naman gano'n. Ang iregalo natin is, give your compassion to the hurting. Pangatlo mo, give your forgiveness. Sabi ko nga po sa inyo kanina, pagpapatawad ni Jesus. Ang Panginoong Jesucristo po, pinatawad niya at kinuha niya ating mga kasalanan for our salvation. Ikaw, pinag-awayan niyo lang minsan tsinelas o kaya mana, naku mabigat-bigat yung mana pala. Hindi ka marunong patawad, Kami po sa family namin, na-experience kasi namin. Totoo po yun. Nung mga bata kami, every New Year, family Perez po, from my father's side, is nagkakaroon kami ng reunion. Every New Year, ang saya po. Minsan may lechong baka, may lechong baboy, kakulitan, mga magpipinsan, mga magkakapatid. At ngayon po, lumaki kami. Namatay yung father ko, namatay yung mga kapatid niya, namatay yung lolo at lola ko. Yung natira, nag-aaway-aaway. Anong pinag-aawayan? Ana. Kung minsan, ako po, nakikisaw-saw minsan. I'm guilty of it. Pero
na ano ko nga yung kay Lot at saka ng kay Abraham, na Abraham humbled himself to Lot, na sabi niya, sige, pumili ka, ano gusto mo, mali matira sa akin. And God's impression to me is, kung kailan umali, hayaan mo na. What's for you is for you. You are my son. And I will bless you. Kagaya yung ginawa ko dito. So kung ano man po yun, give your forgiveness. Amen? And lastly, give your heart to Jesus for our salvation. Ibigay natin ang sarili natin. Hanapin natin ang Panginoon Jesucristo na ating tagapagligtas. Bigyan natin ang ating puso. Sino po may ministry dito sa church? Ayan. Pastor Eric, Pastor David, Pastor Rene, ating senior pastor, ating mga leaders, senior Susan, Conchad, marami pa. Music ministry. Alam niyo po, kailangan ng maraming workers dito sa church. And what do we need right now is yung sa outreach. Alam niyo po, nung nag-meeting kami, and we laid down our org chart, organizational. What is lacking there is the outreach ministry. Yung hahayo to share the word of God. So right now, this Christmas, ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, alam ko na nandito sa church na ito, who is willing na paggamit sa Panginoon ay nandito. I will not be asking one man, but I'm going to request everybody to stand up. Sige po, tayo po tayo. Isa, dalawa, o tatluan na nandito, alam ko, they are willing to give their heart to the Lord Jesus Christ. To be a servant of Jesus Christ. Gusto nyo ng regalo? Accept what God has given to you. Ano yun? Ang ministry ay bibigay ka sa inyo. We're looking for Christians na makapag-share sa labas. I know, alam ko na dito, and I'm going to pray for you. Kung naiya ka, pumunta sa harapan, doesn't matter, just raise your hand at sumunod ka sa aking panalangin. If you are willing to be used by Lord Jesus, open your hearts. Father God, I know, Lord God, na ang bawat kapatid namin na nandito, Lord, and they are willing to give the gift of servanthood, Lord. Panginoon, dalangin ko kung sino man po ito, Lord God, and I know in this room, ay nandito siya. Nawili siya paggamit sa inyo, Lord, pag-share ang word of God, Lord. At ito ang tunay na regalo na may bibigay natin sa inyo, Lord, I know nahihiya siya, Lord God, but I know you're going to raise his hand, Lord. Lord, ngayon pa naman po, Panginoon, alam ko ang taong ito ay gagamitin sa inyo ministry, Lord. We're going to start sa kanyang family, sa kanyang mga kamag-anak, sa kanyang mga kaibigan, sa kanyang mga klase, sa kanyang mga kasama sa trabaho, Lord. Ibuhin niyo po ang kanyang puso. And we know, Lord God,
puso na magpapagaling sa iyo. Salamat, Panginoon, Lord, sa wisdom na ibinibigay mo sa amin, sa kalungkungan na ibinibigay mo sa amin, sa kalakasan na ibinibigay mo sa amin. Lord, sa amin na pagtarahanan ngayon, Lord, ng level ng aming kasiyahan ay wala sa mga regalo, wala sa mga material na bagay, O Lord God, kung hindi nanggagaling sa inyo, Lord. Our expectation, O Lord God, ng material ay iniiwan namin, Panginoon. Hindi gusto namin, Panginoon, na palitan na expectations na ibang klaseng expectations. Ang Pasko, our objective for this Christmas is to really worship you, Lord God, because this is your day, Lord. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka. Salamat sa inyong mensahe, Lord. Salamat po. And we claim the victory, O Lord God. Inaalis namin, Panginoon, ang walang kasiyahan sa puso namin. Kundi, Panginoon, kasiyahan lamang po, Panginoon, ang lalagay namin sa aming mga puso, Panginoon. Dahil, Panginoon, kayo at kayo lamang ang nasa puso. Pinupuri ka namin, Panginoon, pinapasalamat. We give you back all the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. God bless you po. Huwag mo na po kayong alis, ano?